Chill Talk. Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Okay, good afternoon everyone, and welcome to another episode of Chill Talks podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee and where conversations happen. So I am your host PJ, and here we are once again sa Rustic Cafe here in Daet, Camarines Norte, and we are joined by one of the best talent managers here in Daet or maybe in Cam Norte in general when it comes to events, and alamin natin ang kwento niya, philosophies, and paano nga ba siya napunta sa ganitong career. So Mr. Alvin Magana. Sir Alvin, thank you so much for accepting my invitation sa interview natin na ito. So far, kamusta ang week mo ngayon? Ayan, so hello. Before anything else, and hello sa lahat ng listeners, and of course, PJ, yeah, thank you for inviting me, and I'm very happy, and tagal ko na to din look forward, and syempre I'm very happy talaga na at least nagtugma na yung schedule natin para ma-interview mo rin ako, and I'd like to share syempre some stories about myself, and ayun, so far so good naman, very busy, talagang loaded sa ganap, lalo na yung season ngayon, December, so medyo sobrang busy. Yun, that's the word, very busy. So bale, for sure ang gustong malaman ng lahat, very first question ay paano ka nagkaroon ng passion sa pagiging talent manager? Kasi you can just stick to one platform na magaling ka sa hosting, magaling ka sa ganito. So paano ka nag-evolve na magmamanage na ng iba't ibang levels of talent dito sa Daet? Siguro first thing talaga, yung pag tinanong mo about passion, gusto ko talaga siya even before pa. Pagdating kasi sa entertainment, kasama na yun doon. I'm an avid fan of watching different TV shows, so entertainment, so fan ako ng mga celebrities, ng mga artista, so time to time talagang na-enjoy ko siya, and also syempre I'm very happy din, and na parang na-fulfill ako or nasa-satisfy ako every time na may mga kinakausap ako na minomotivate. So at the same time, kumbaga nagsama-sama yung combination na yon sa entertainment, and of course yung pag-deals sa different personalities ng mga ng talents, and also syempre gaya ng sinasabi ko is yung i-motivate sila. Syempre hindi naman ako selfish din pagdating sa mga opportunities. So that's why sinishare ko to with different individuals. Syempre including you. So ganun din naman tayo. So yun yung parang siguro doon yung nag-start. Parang na-enjoy ko na siya tuloy-tuloy. So bale pala, Alvin, sa dami ng mga talents na hinahandle mo, for sure, sinabi mo na kanina, iba't ibang personalities din ang nakakausap mo. Ano yung pinakamasayang part sa ganung environment, at ano din yung pinaka-challenging pag gano'n na iba't iba ang personality ng mga talents na nakakasama mo? Actually, ang very challenging dyan is yung parang ayaw, parang hindi gusto, pero nagtatransform siya na yung, alam mo yon, siya na yung very passionate about it, yung nagugustuhan niya. Yun doon ako nasa-satisfy. And doon yung na-enjoy ko. Ang challenging talaga doon is parang nahihirapan ako. Kasi once na meron ako nakita na talent na may potential, regard sa talent or looks or anything, pag sinabi kong meron kang potential, gusto ko siyang i-push. And may mga time na hindi din naman nila pinapansin. Pero ako, I'll start it na talagang paunti-unti nakausapin, makuha yung loob, and of course ma-explain at ma-experience niya talaga yun hanggang sa ayun na, mas tuloy-tuloy na at mas maging maganda na yung pag-grow nung plano ko para dun sa talent. Usually ba pag sa talent, ikaw ba yung naghahanap ng mga talents, or may mga nagre-recommend sa'yo at nagsasabi na, uy, si ganito, pwede ito? Halos karamihan parang personal kong napili dahil nag-scout din kasi minsan. Actually, first time lang yung mangyari dito, and hindi ko naman akalain na pupunta sa ganitong setup na ipupush ko talaga siya. Basta before, na-enjoy ko lang talagang mag-help, and sabi ko bakit hindi ko to gawing bilang simula para sa future na. Kasi hindi ko pa alam ang mangyari, pero since nag-enjoy ko, tuloy-tuloy lang. Hindi ko pa alam yung pwedeng mangyari. And yung question mo na, ano nga yung question mo? Nawala tuloy sa, grabe kasi introduction ko eh. Ano yung question mo? Kanina, bale, para pagpili. Yun. So,
may mga times na pag nakikita ko, unang tingin ko pa lang or unang observation ko pa lang sa ginagawa niya or sa anything, alam ko na may ganung ako may, I don't know ano bang tawag doon, may kakayahan ako na oh my God, mayroon tong future, may kakayahan to, pero nasa sa amin na yon kung paano namin siya patatakbuhin. Nakikitaan mo ng potential. Yes, parang ikaw, di ba? Alam, very talented ka. Your passion mo to pagdating sa communication skills, may sarili kang platform. And sabi ko, ako kasi pagdating sa pag-iisip ng pwedeng gawin pa na i-improve, marami akong pwedeng i-share. Tayong dalawa magtutulungan. Kaya sabi ko, pagdating sa ganon, meron akong mata na tinatawag or sense na okay to parang tatry natin to. Na yung tipong may nakikita ka na hindi mismo nakikita ng tao na inaano mo. Oo, meron ganon. Mismong sila, hindi na sila naniniwala. Meron silang sinasabi na wala naman ako dyang galing, hindi ko kaya. Pero may mga experience ako na talagang nagsisisi sila or parang nagpapasalamat sila kasi pinush ko sila kasi wala namang masama nang nagtatry, and of course lahat naman yan pinag-aaralan kasi malay naman natin ito yung magdala para sa atin doon, di ba? So ako instrument lang talaga para makapag-help and makapag-push through ng pangarap ng isang individual or talent. Bale Sir Alvin, sa dami ng mga, for sure sa mga dami ng talents na na-encounter mo, parang may mga categories na sila, di ba? May mga singers, may mga banda, may mga ambassador, ambassadress, dancers, or iba't ibang specialization. Pag kayo ba ay kinikuhaan ng client ninyo ng mga talents, paano nyo pinipili kung sino yung best sa ganitong event? Lahat ba sila ini-invite mo or may naka-priority ka na talaga? Actually, I've experienced, meron kaming one-time event from Jose Panganiban. Ito yung Teacher's Day. So, bigay ko na lang tong example. And itong Teacher's Day na ito is to offer or mag-dedicate ng performance para sa ating mga teachers bilang pagsaludo sa kanila. So, tinap niya yung ALM for a program na nagkakaroon ng variety of talents and performance. So, dun pa lang, hindi naman ako basta-basta magbibigay lang ng usual information. So, ginagawa ko siya is pag-usapan muna namin program, ano yung pwedeng maging laman, ano yung pwedeng ma-appreciate ng mga teachers. Kasi ganoon naman yun, di ba? Hindi naman ako pwedeng pong magpasok lang, for example, rapper, mag-perform ka. Ayoko nang ganoon. I mean, gusto ko siyang ipasok dun sa talagang ma-appreciate ng audience din. Kasi yun yung magkakaroon ng impact and ma-appreciate nila. So, that's why, pagdating sa ganoon, pinag-iisipan ko muna yung parang flow ng program, ano yung pwedeng performance, at alam ko kung sino yung performer na alam kong may share or may parang may kurot sa puso yung performance na gagawin nila. Yun lang naman yun hindi ka lang naman basta to entertain. Kailangan maramdaman yan ng tao. So bale, nagsasala ka? Oo, nagsasala. Meron din naman kasi ako mga talents na wala naman talagang ganon. So naghahanap ako pa ng iba. So parang ganon. So I'm very happy na natuloy siya at na-appreciate siya. And ayun, yun yung nasa-satisfy ako. Napaproud ako dun sa mga talents. Lalo na may mga time na parang hindi kaya nito, parang bakit ako, pinush ko, pero ang impact iba. So, yun yung mga, yung importance ng sinasabi ko na pag sinabi kong kaya mo, kaya mo. Pero usually sa mga ganong setup ay hindi na rin maiiwasan yung magkaroon ng competition amongst the talents. Kasi bakit? Oo. So paano mo siya hinahandle, sir, na pag may nagtanong siya, bakit siya? Bakit hindi ako? Actually, nagkaroon ako ng bonding with the host. So yun naman yun. Para magkaroon ako ng setup doon. Kasi ako, so far may mga clients ako na hindi ko naman din talaga na nakukuha. I mean, na-entertain. Kasi like for example, meron na akong event. Ginagawa ko, binibigay ko to doon sa talents, kung sino ang pwede. And bawat per event, pinag-aaralan ko rin kung sino yung sakto para dito. So ina-explain ko naman yan sa kanila na ikaw hindi kita pwedeng ipasok dito kasi mayroong
merong host para dito na alam kong ito yung kakayahan niya. And ine-experiment ko yan time to time. Pag alam kong okay na to, itatry ko naman siya. So may priorities ako. And then syempre, dumadating din sa point na I'll try to make it balance. Binabalance ko siya. Depende sa kakayahan. Since ako yung nakaka-observe, since ako yung nakakaalam ng galing nila, alam ko kung saan muna sila pwede. So yun. Kaya minsan sinasabi ko naman sa kanila na huwag mag-isip. Kasi you're very lucky pa rin kasi nandito ako para tulungan kasi kino-consider kita. So, pag halimbawa para sa'yo. Wag ka mag-isip ng parang bakit ako hindi. Iniisipin na lang natin, for example, na I have a better plans for you para sa mas magandang konsepto ng gagawin mo. Like for example, pag sinabi mo kasing host, merong iba't ibang ino-offer yan. Like si Ian Yu, di ba? Alala mo naman. Si Ian Yu is a beauty queen. So that's why minomold ko siya as a beauty queen host. Di ba? So para dun siya. Meron tayong mga tinatawag na pang corporate events, corporate host, merong host comedian. So kung ano yung nila, dun ko pinapasok. Kasi dun sila malakas at alam kong dun matutuwa yung client. And dun na lang pumapasok yung pag-experience ko time to time para mabalanse. Pero so far so good naman, nafe-feel naman nila yung pagbibigay ko sa nila ng balance na project. So mas nagiging specialized na sila, hindi lang yung generic na may hosting na ganito, sinong gusto, parang kung saan ka magaling, doon mo na sila sinasala. Kasi ako napagdaanan ko na lahat at alam ko yung hirap kung paano siya simulan. So napakalaking bagay naman din sa kanila na ako nandito to guide them. Ito yung pwede muna, ito yung gawin para hindi ko sila sinasabak agad-agad. Although may magandang experience din kapag sinasabak agad para alam mo may matututunan. Pero ako as much as possible, doon na tayo sa alam nating sigurado tayong magiging okay performance. And speaking of relationship with clients din and talents, nagkaroon ka na ba ng dilemma or conflict dati na kung anong mas uunahin mo, yung suggestion ng clients or yung welfare or sitwasyon ng mga talents mo? Kasi for sure, iba ang gusto ng mga clients at may cases din na magko-conflict siya doon sa talents na meron. So may mga cases bang nangyari? Oo, may ganon. May mga times na ganon. Pero ako naman, siyempre, ako nga yung nagiging parang nasa gitna. Ako yung nakakaalam kung what's the best, 'di ba? So may mga pagkakataons na hindi ako sang-ayon sa client kasi alam kong hindi pa nito kaya. So I'll try to make it a different na way ng pagpe-perform or ng pagde-deliver para mas dun pumapasok yung na-challenge ako para mapag-aralan pa yung ano yung pwedeng ilabas dun sa mga gusto nila. Nag-experiment ba? And then meron namang mga talent na parang ganun nga, parang hindi nila kaya pero sinasabi kong kaya nila yan kasi ayoko din naman na isa lang ang ginagawa nila. Alam ko they have something to offer pa na different and na pwede. So yun, mga ganung bagay. Kaya ako naman, pagdating sa hindi pagkakasundo, na so far so good naman ang nagiging nangyayari kapag pinag-uusapan namin ng maayos. Kasi dinidiscuss ko naman yan bawat nila, bawat kagalingan nila. So yun, kasi ayoko din napapahiya. Oo. Kasi pangalan nyo rin yung nakataya doon. Like for example, ikaw, halimbawa, nakita magaling ka sa communication skills at halimbawa ako i-invite ka sa mag-host. Merong factor na ikaw ay hindi ka pa kumbinsido sa sarili mo na naaalangan ka pa, tama. Like, kung ikaw naman ang tatanungin ko, invite kita mag-host ng ganito agad-agad, anong sagot mo? Yung pinakasagot mo talaga. Automatic hindi. Diba? Hindi. May ganun factor akong kino-consider. Pero kapag alam ko na alam mong ayaw mo at alam kong pwede ka, yun ang ipupush ko. May mga ganun. Kasi parang nag-step up yung tao doon sa sitwasyon na yun. Kasi di ba't ibang program kasi yan? Kaya nga ikaw ibigay din kitang example kasi like for example, ito pag binigay ko sa'yo, alam kong mabibigyan mo ng hustisya yung gagawin mo. Kasi alam kong kaya mo tong gawin kahit sa sarili mo alam mo hindi kaya. Pero pag pinagawa ko tong bagay na imposible talaga, ay hindi ko talaga yun papagawa sa'yo kasi ayoko din naman mapasubo. Diba? Parang ganon. At isa pa pala, for sure, for the knowledge of our audience, ang ALM, which is your event team, is composed of 6 core members. 6 core members. Yes, oo. So, bale, ano ang naging criteria mo para sino yung mapapabilang sa core members na yun at paano mo sila
na-recruit or na-convince na maging part ng isang agency na kung tutusin nagsisimula pa lang talaga? Oo, kasi these are professional people, di ba? Bakit sila mag-aaksaya ng oras sa akin sa alam nilang parang ano man mahihita ko dyan? That's the word. Ano bang makukuha ko dito? Considering that they're my friends and they know me, that's one thing na alam kong talagang pagtitiwalaan nila ako even before dahil sa mga experiences nila together with me na nakasama nila ako, alam na nila kung paano ako magtrabaho at gumalaw, and they trust me. That's why I'm very thankful na very supportive sila sa akin throughout. Pero unexpectedly, hindi naman talaga ako naghanap, kusang dumating lang din, nagkaroon ng right timing. These people are nakakasama ko, nagkaroon lang ng time na nagkaroon ng ganito, and sila na yung nag-offer, even like for example Sir Larry. So yun na nag-push na gawin niya yan. Ako naman, hindi ko to pinush na gawin nila, pero since nag-offer sila, mas na-flattered ako doon. And ako, mas binigay ko yung best ko to support them kasi susuportahan nila ako eh. So yun, nagtuloy-tuloy na hanggang nabuo siya. Hanggang sa kung saan na umabot yung scope niya. Kasi for sure, nung simula pa lang, sa idea mo pa lang, then nag-expand na sa paglaki ng palaki. So for sure, ang saya makita yung ganung progress na. Oo, tsaka nag-ano siya ngayon. I mean, nagkakaroon na ng movement kahit paano, gumagalaw na siya. At nakikita na nung mga tao na expose na siya, nakikita na sa mga events, sa ganap, and of course, sa mga projects. Ang pinakakailangan lang is to organize talaga. Kumbaga ako hindi ko pa talaga alam yung patama, pero with the help of everybody, alam kong magiging ano to. Ganoon naman 'di ba pag nagtutulungan. So yun. So isa pa pala, Alvin, one of your advocacies din pala as a talent agency or a talent manager is that pinoproteksyonan mo din ang values ng mga talents. So at what point, paano mo napapansin na ang mga talents ay naaabuso ng mga certain clients at paano yun maiiwasan ng mga independent artists natin ngayon? Ako as much as possible, sinisimulan ko yan with the talents. That's why ino-orient ko sila para mas ma-motivate sila. Para sa kanila tong ginagawa ko, para hindi sila maabuso. Kasi may mga consideration din naman. Like, with regards to talent fee, yan, dyan kami nag-uusap. Kasi as much as possible, sila yung nasusunod. Sila yung gusto ko. Ang una kong tanong kapag may projects, ako naman magsasabi kong, maganda tong project, pero mapapagod ka ba dyan? May makukuha ka din ba dyan? Kasi mag-exert sila ng time and effort, diba? Pero may mga certain part na binibigay ko to sa kanila as doon, lalo doon sa nagsisimula na this is part of the training. Halimbawa, wala ka talagang idea dito, pero kaya ginagawan ko ng time para dito sa mga projects, like for example, this is a sponsored event, minsan walang talent fee. Okay lang to sa akin. Kung alam kong ito ay okay at magiging fair para dun sa talent na may improve siya. Pero time to time, kapag alam kong okay na, dumadating na ako dun sa hinaharang ko na. Kasi alam naman nila yung halimbawang binibigay nila to dahil gusto nila or naaabuso sila. So ako time to time, nararamdaman ko naman yan. At saka ako din ang nagmamando din talaga para sa kanila kung anong gagawin. Pero sinasabi ko sa kanila yung advice. Once na gusto ninyo, pwede natin gawin kasi may consideration tayo, lalong itong client ay kakilala natin. Or if ito naman ay gusto mong gawin dahil masaya ka pang gawin ito dahil gusto mo. Pero kung halimbawang minsan naman ay hindi mo na siya gustong gawin, pero dahil syempre alam naman natin kailangan natin kumita, so pwede natin tong gawin kasi ando naman may budget naman. So yun, mga ganong bagay, yung mga ganong considerations. Kasi may mga ibang talents talaga na hindi marunong pa mag-set ng rate nila, hindi pa nila alam kung magkano ang kanilang servisyo. That's why nandyan ako to help them na magkaroon ng standard rate at hindi maabuso. And of course syempre hanggat maaari, dito sa atin kasi andun yung dadating sa point na naiintindihan natin yung setup na mag-perform ka or kunin ka ng gantong pero lahat yan ay kumbaga pinaghihirapan.
very precious ang talent or kung anong meron ka, and being a profession na parang isa tinatawag natin professionalism, pinaghihirapan mo din yan. So that's why we have to be fair din dun sa tamang bayad para sa kanila. Pero naman as much as possible, negotiable naman siya. Basta ako ayoko lang talaga, like for example na itong talent ay kukuning model for 500 pesos, something like that. Ako, hindi ko talaga siya papayagan. Pero nasa sa kanya na yan kung gusto niya. At least hindi ako nagkulang. Kasi kung gusto niya itong gawin pa rin dahil for experience at okay lang. Pero yung ayoko yung magrereklamo sila dahil may project sila na gano'n. Kasi sila naman ang nagdesisyon. Nagigets mo. So, yung mga ganung bagay. So mostly ang pinoprovide mo is consultancy and guidance lang. Guidance talaga mostly. Oh, and of course, tulong kung ano pwede kong matulong. Anything through my network and link. Tapos pala sa ganitong line of work, for sure you've encountered certain sacrifices din. So far, ano ang pinaka grabing sacrifice ang ginawa mo na kahit alam mong madidihado ka ng konti, okay lang kasi pasok pa rin siya sa vision mo sa ALM? Unang-una yung time, diba? Alam mo yun, parang gaya nga sinasabi ko dito, ito yung parang nag-i-invest talaga ako dito na laway lang ang puhunan. Although mayroong mga times na kailangan mo na ding lumabas ng sarili mong budget, pero ang pinakaano talaga dito is yung sakripisyo sa oras, kasi hindi lang naman ito yung ginagawa ko I have my business, I have my events din, like as an event to host. So separate pa ito, lalo't ang dami nila. So yun talaga yung pinakamahirap sa akin, na like yung time ko na para mag-rest na sana, pero binibigay ko pa rin sa kanila na alam kong after this wala pa rin naman akong makukuha. Ang merong makukuha sila. Alam mo yun, na parang ako talaga binibigay ko yung best sa kanila. Way ko yun or process para ma-feel nila. And pag alam ko din namang may tama or mali sa ginagawa ko, alam ko kung saan ako aatras or aabante. So yun yung time talaga. And syempre considering dyan yung health ko, and of course syempre yung sa pagdating sa paglabas din ng sarili mong pera. Kasi parang nabanggit mo rin sa akin dati na hindi pa siya profitable sa ngayon. Oo. Pero may mga times na pwede sana. Kasi nagagawan ko naman yun. Like, may mga event akong binibigay sa kanila na may package sila na pwede nila akong bigyan. Pero hindi. Actually, sila na nga nagbibigay Kuha ka na. Ayoko pa. Kasi hanggat maaari, sabi ko, maybe next year. Kaya gusto ko magkaroon ng magandang movement na to para at least mapolish, masala kung sino munang priority. At doon na din kumuha ng meron din para sa part ko. Siyempre meron din core team. And then yung makukuha din naman para din naman sa kanila. Para mas maging sustainable na talaga siya in the future. Ako, hindi ko talaga naisip na napapagod ako as of now. Kasi isa to sa way na parang masaya ako sa ginagawa ko. Parang ganun. May iba na nagtatrabaho na parang hindi nila alam kung nalulugi ba sila or hindi. Pero alam natin yung paghihirap at sakripisyong yan dahil masaya ka sa ginagawa mo. Tutuloy-tuloy ko. Marami yun. Tapos kanina nabanggit mo na ang puhunan mo laway lang sa lahat lalo na sa pakikipag-network. And for sure karamihan ng mga talents ay kahit nga hindi talents karamihan ng mga tao intimidated makipag-usap, let's say sa manager ng SM, sa mga local politicians, mga high profiles na tao. So sa experience mo, paano mo hinahandle yung ganong communication? Parang do you treat it as normal conversations or may something ka pang ginagawa para mas maganda yung pakikipag-usap mo sa mga high profile na tao? Ako as much as possible, pagdating sa communication skills, feeling ko very good ako with that. Kasi bilang event host, alam naman natin isa yung sa mahirap na trabaho, lalong-lalo na sa pag hanapin mo yung kiliti ng audience para mas makilala sila. So pagdating naman sa pakikipag-usap, there is a different version of me na nagtatransform din talaga when it tawag dito, when you tackle about something na very formal, diba? So ako, as much as possible, kung ano lang yun din yung what do you call this?
ang pag-atake ko sa pagkikipag-usap, parang normal na conversation lang din siya talaga. Na hindi ka na parang, andun yung pagka-strict, pero as much as possible, you treat it na parang komportable yung kausap mo at mapaniwala mo sila at mapabilib sila dun sa ino-offer mo at dinidiscuss mo. Something like that. And syempre, so far naman, ako kasi pagdating sa pakikipag-usap sa tao, andun mafe-feel mo kung komportable ka or may, kasi may mga adjustment yan eh. Like for example, ang taong ito ay high profile, politiko, or ganyan. Meron akong adjustment talaga siya. Hindi yung tipong parang feeling close ako agad, ganito, ganyan. So, or minsan kilala ko na, kaya that's why iba din naman yung timpla na parang medyo komportable na ako. So, I know kung paano siya i-deal pagdating sa mga ganyang conversations with respect and manners na tinatawag. And syempre, pagdating sa tamang approach. Ganon. Kasi yun nga, natanong ko siya kasi I think one of the biggest challenges ng mga tao is the lack of communication skills kasi nga, especially sa mga younger generations, yung intimidated mag-approach ng iba. Oo, may mga ganon. Kasi parang hirap silang, I mean, andyan na, pero nahihiya ka or hindi mo alam kung paano. Oo. I don't know, I have that special gift na, for example, na kakayahan na makipag-usap na after ng kahit konting minuto lang na pag-uusap namin, magkiklik na kami at may parang magiging trusted na ako ng tao para doon sa bagay na yon. Alam ako, ibibigay ko siguro ng example. I don't know kung anong na-feel mo that time, the first time na nag-meet tayo, kasi alam kong hindi tayo magkakilala personal. Hindi tayo magkakilala maski sa Facebook, hindi naman tayo nag-usap, pero the thing na nag-usap tayo, I'm happy na feeling ko ikaw naman komportable nung nag-usap tayong dalawa. Nako, buti na lang ay nandito ko sa trabaho ng ito kasi kung ganyan ang gift mo, pwede kang maging leader ng isang kulto. Madaming susunod yan sa'yo. Actually, isa pang kagandahan din siguro is before, ang hina-hina ng tingin ko sa sarili ko. May mga times na ultimong pag-apply sa trabaho, natatakot ako kasi di ko alam yung sasagot ko pagdating sa pag-interview sa akin. Nag-worry na ako na ano kayang trabaho kay hinapnan ko. May mga times na parang gusto akong gawin pero umaatras ako kasi parang feeling ko hindi ko naman siya magagawa ng maayos. Kasi before, like ngayon, pagdating sa pag-handle ng mga organizations, ang dami ko ng organizations na nakasama, LGBT, Rotaract, iba't ibang circles pa. Actually, sabi ko nga, kung may chance lang maging SK, gusto kong maging SK ngayon at desidido na ako kasi di ko yung nagawa before. Kasi alam kong may kakayahan na ako. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tumutulong na lang ako. Sinishare ko, ako'y nagiging instrument dun sa mga taong hindi kaya para mapatunayan nilang kaya. Gusto ko kasing makita yung sarili ko sa ibang tao. Kasi kapag ganun yung prinsipyo sa buhay ng isang tao at maraming kagaya ko, feeling ko magiging maganda. Lalong-lalo na sa patience ko, sa lawak ng pangunawa ko, attitude, something like that. Ganun ako. Marunong akong magbasa. Konting bagay lang alam ko kung ang tao ay nahihiya. Alam ko ang tao ay naiilang. Alam ko ang tao kapag may konting galit. Alam ko yung mga emotion na yung natutunugan mo mga gestures na konting galaw. Alam ko yun. Ako gumagawa ako dyan ng way para ayusin agad. So, napaka-importante talaga sa akin ng communications. Bale, based dun sa experience mo na mababa yung tingin mo sa sarili mo, tapos kumpara sa kung ano ka ngayon, ano yung naging turning point para nasabi mo sa sarili mo na hindi pwedeng ganito lang ako, kailangan kong magbago? Ano yung moment na nag-decide ka na maging ngayong version mo ng Alvin? Sa dami ng problemang dumating sa akin, daming challenges, dun ko napatunayan na sa lahat ng mga nangyaring yon, napatunayan ko talaga na kaya ko. Kasi, alam mo yon, parang siguro binibigyan ako ni God ng challenge. And I always remember God kasi talagang sa Kanya ako lumalapit. And sabi ko, yung mga problemang pinagdaanan ko, binibigyan ni Lord for a reason. And alam kong pag nagawa ko yan, bibigyan niya ako ulit ng mas mabigat pa. So parang ako,
never akong gumigive up sa problema. Very matatag talaga ako pagdating sa ganyan. So that's why every problems na na-encounter ko, doon ko napapatunayan yung sarili ko na kailangan ipagpatuloy ko siya. Parang ganon. So ang daming problema, like sa family, sa friends, sa love and anything. Natututo ako doon sa pamamagitan ng mga problems na na-experience ko. At sa kada obstacle na nalalagpasan mo, unti-unti nagbabago ka na sa may pagbabagong nangyayari sa iyo na hindi kasi na parang ina-assess ko din naman ang sarili ko Hindi lang naman yung ibang taong inaano ko, sarili ko din. Kasi bakit talaga ako mag-aaksaya sa mga bagay na ganito kung alam ko? Kasi alam ko may purpose. Alam kong may magandang resulta ito after. May mga tao na parang questioning ka pero I don't care kasi wala naman silang gagawin sa akin. Siguro magsasalita lang sila or after ng ilang araw limot na nila yan. Pero proceed lang ng proceed. Ganun lang. Tapos for sure sa amount of confidence na meron ka, sa level of skills na meron ka, for sure may taong tinitingala ka noon or maybe hanggang ngayon tinitingala mo siya. Sino yung mga tao na sa tingin mo naging malaking ambag sa kung ano ka ngayon? Okay, when it comes to kung ano ka ngayon, sino yung mga tinitingala mo, sino yung mga tinitingnan mo as model figure na kung saan dapat magaling, sila yung basis. Actually, maraming taong nag-motivate din sa akin. Alam ko na may mga taong mas magagaling din sa akin. Pero I have, gaya ng sinabi ko, I have my different version of me and these people are talagang amazed pagdating sa ginagawa ko ngayon at pagbabago ng mga buhay ko. For example, sa events hosting, yan, I really idolize talaga si Miss Marion, Ate Marion. Siya yung event host na in-demand dito. And time to time, pag nagkakaroon kami ng chances, isa siya sa mga idol ko. Kasi yung craft and passion ko about hosting, sa kanya talaga ako nabibilib. Pero sabi ko, I have a different version of me. May mga kailangan akong apply na knowledge and tunuruan niya ako. And I'm very proud na proud din siya sa akin. Ganon. Of course, sa tourism office, I have my boss, Sir Bong Palma, na nag-motivate sa amin. Napakahusay niyang pagdating sa pag-motivate at pagbigay ng mga advices. Actually, same kami ng birthday, like April 8, April 9. Pag ganun daw ang zodiac sign mo, same kayo, and yung personality. Kaya nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Kaya lumakas yung parang yung namin, yung what do you call this? Yung partnership namin, yung pag namin sa isa't isa, pag-motivate. Kaya sabi ko, mas napabilib ako sa kanya. Ito yung mga taong sa dami na madami sila pero ay mangilan-ngilan sila pero sila yung mga unang pumasok sa isip ko na malaki yung naambag din sa akin. Parang ganon. Yung may mga ganong level of connections ka talaga sa kanila na... Oo, ako kay consider naman everybody na talaga namang sa lahat may matututunan. Like for example, ikaw, kung may matututunan pa ako sa iyo. Parang ganon. So, lahat naman so far, they have their own room para sa akin. Dahil, yun yung feeling kong, alam mo yun, kumbaga sa pagdating sa pagbabasa ng personality or pagdating sa pagpapatakbo ng kanya-kanyang buhay nila is may natututunan ako. At isa pa ang gusto kong itanong sa'yo, Alvin, kasi may case for sure sa career mo as talent manager and host. Parang imposible naman na lahat ng actions mo ay pulido at perpekto. So may mga times na mistakes always happen, di ba? Ano yung mga times na ikaw ay nagkamali ng konti sa journey mong ito at paano mo siya hinandle? Gaya ng sinabi ko, hindi ako perfect. Alam mo yun, meron din ako mga times na nagkakamali. May mga nasosobrahan. Pero gusto ko yun. Kasi ako yung as much as possible, confident kasi ako sa sarili ko. Alam ko yung tamang gagawin. Pero nagkakamali pa rin pala ako. Pero I'll take it as a lesson para baguhin, para sa susunod hindi maulit, at para ma-share sa ibang tao yung mga problems. You're asking me about ano yung pinaka-detailed ba na if okay lang sa'yo na pagkakamali. Sa anong example? Anong field? Dito sa mismong larangan ng sa talent lang kasi
parang hindi siya more on personal mistakes, yung ano yung mga na-commit mong mistakes as a talent manager na sa tingin mo ay Hindi ko siya pumalpak ako. makonsider na mistake. Parang feeling ko lang talaga na i-spoil ko sila. Ako kasi yung very mababaw na tao. Kaya nga, that's why I have my core team. Sabi ko, i-guide niyo ako kasi talagang sobrang mabait ako. May mga bagay na parang hindi na, ayaw na, bakit sinasabat ko pa pinipilit. Pero alam niyo yun, nagiging mababaw ako. Yun yung pagkakamali ko. Minsan hindi ako strict. Alam mo yun, yun yung gusto ko matutunan. Pero as much as possible naman, sinusubukan ko. Kasi alam naman natin kapag stricto ka, iba din yung nabibigay sa yung power ng respect and everything. Pero pag halimbawa nagiging komportable, confident, or nai-spoil mo ang isang sa kakayahan mo, yun yung feeling ko talo ako minsan. Kaya minsan parang, tsaka very emotional ako, mababaw akong tao. Kaya parang hindi ako makatiis. That's the negative side of me talaga. So bale yung core team mo ang nagbibigay sa iyo ng grounding sa ganung bagay. Sila naman yung parang nag-advise sa akin. Kaya ako, nag-share lang ako ng idea, sila yung mag-aayos and sila yung magsasabi sa akin ng tama at hindi. Sinasabi na, huwag mong gawin yan, ito ganyan mo, ganyan. Kaya sila naman yung pinapakinggan ko. Mas okay yung ganung dynamic. Oo. Ako ka naman talaga. Hindi naman ako makasarili pagdating sa alam kong ganito. Nakikinig din ako. Kasi for sure kung hindi mo kaibigan yung mga nasa core team mo at let's say wala yung core team mo, I'm sure may mga tao na parang may hiya din i-call out ka na, uy parang mali ka na dito. Tsaka pag sila din ang nagsalita, alam kong may takot itong mga talent. Alam mo yun. Kasi ako, dumaan ako sa proseso na kinonsider ko sila at nilapitan ko sila ng alam mo yun, pagyakap ng napaka-buti na kung sino ako para mas ma-feel nila at hindi sila mailang. Kasi pag ibang atake mo at approach mo na very matapang ka or ganun, alam mo yun, medyo may pagkailang ng konti. Pero after naman makuha ko yun, ibabato ko na yun dito para at least eto na yung magiging basihan na ito yung tama talaga at mali na susundin. Pero sa ganung emotions na meron ka, may times ba na talagang ikaw na mismo ang nag-decide na sinukuan mo na ang isang talent? Oo, may gano'n. Kahit hindi mo na pangalanan? Meron din gano'n na medyo strict. Nagiging strict ako kapag alam ko na itong talent na ito ay hindi ako in-appreciate. Na inabuso, hindi nakinig. Yun lang naman yung mga unang mga plus point na observation ko. Time to time. Bigay, ganito, ganyan. Pero kapag may narinig ako, kinausap ko at hindi natuto, doon ako oops, okay. Dumidistansya ka na talaga. Nanlalamig na ako niya hanggang ma-feel nila na parang wala na ako. Kaya pag minsan may sinasabi ako na, may sinabihan akong talent na, ang una ko sing discarding ginagawa ko is to let them know, to let them feel, at pag naramdaman na nila yon, doon na nila ma-feel yung kahalagahan. Iba pala yung nandyan ako sa wala. So kaya ko siyang pabayaan. Okay, tumayo ka ng anong gusto mo, sige, pero hindi ka makakaasa ng what you call this, pagpapahalaga ko or pagpa-priority sa gusto ko. Kasi ganun din naman ikaw sa akin hindi mo din naman pinahalagahan. So kung kaya mo na, at sige, support kita dyan, pero hindi mo mapifeel talaga yung kagaya ng special na treatment ko doon sa pag-aalaga na minomold ko. Ganon. Okay. So, kasi for sure lahat ng mga tao kahit gaano kabuti may sukdulan din talaga. Kasi time to time naman. Tsaka ino-open ko naman yan. Ayoko nito ng ginagawa mo. Ganto ganyan. Sige, ganto ganyan. Kaya tinatakot ko din sila minsan na pag ako nawala, okay, sige, tingnan natin. Parang it's not your loss. Parang yes, yung sinasabi. Oo. Kasi ako naman, confident naman ako na pag merong magaling, alam kong may mas magaling. Ganon. Hindi naman ang dami-daming tao sa mundo at ang dami-daming may kakayahan. At nasa sa akin kung paano ko siya i-discartehan na ito yung gawin kong bagay. Tapos, given your familiarity dito sa Daet, sa dami ng networks at connections mo, at daming nakaka-familiar sa'yo, for sure you've had your share of bashers, tama ba? Bashers or mga taong may negative na sinasabi tungkol sa'yo. So may mga cases ba na may mga ganong
anong ang tawag nito, may mga ganong side comments kang nakakarating sa'yo, at usually ano yung mga nahihigap mong mga information na gano'n? Ako meron ang pinaka kinatatakutan ko talaga, bashers. Kasi ako very sensitive ako. As much as possible, ayoko. Pero, na-realize ko, walang taong walang basher eh. Alam mo yon? Actually, ang late pa lang ng field ko, paano pa nga yung buong mundo na. May mga hindi talaga sa'yo nakakilala. Dahil hindi ka kilala, iba ang judgment sa'yo. 'Di ba? Kaya okay lang yun sa akin. Ayoko lang talaga yung tipong mabash ako online, mismo yung pangalan ko nakatag, mga ganito, ganyan. So far, wala namang ganon. Pero, syempre, very careful ako pagdating sa negative na naririnig ko. Kasi pag may negative, tinatrabaho ko yan. I'll try to work it out na hindi nila malaman, hindi nila alam na alam ko, pero ipapa-feel ko sila sa kanila na nagkamali sila. They treat me na parang may ganto ganyan, pero sa pamamagitan ng pakiramdam ko at na gagawin is paparamdam ko yun sa kanila para ma-realize nila ay hindi ito. Alam mo yun? And may mga sample na minsan nababash, like for example, ang pagtulong ko sa ibang tao, yun yung parang nababash. Alam ko itong ALM na to, I'm doing this para makahelp, pero may ibang tao na ma-judge din, ano mang mapapala, anong yung mga ganong bagay nga. And minsan meron din akong mga tinulungan, like for example sa event, sinama ko na parang kaya ko naman, bakit ka pa nagsasama? Ang sa akin lang naman, hindi ba nila magets na itong taong sinama ko ay natulungan ko? Kasi like for example, binigyan ko ng trabaho, tinutulungan ko para mas paggalingan pa niya yung craft niya and passion niya. Alam niyo yun, may mga tao lang na hindi ko isip na bakit hindi na lang nila hilahin pataas, suportahan pataas kung ano yung ganon. Unless iba lang naman yung gagawin mo na parang sa sobrang ginagawa mo, medyo nagiging negative ka na kasi parang papasok na dyan yung sa personality or attitude na ginagawa na parang iba na yung dating sa'yo. So yun, pero ako naman, meron pa din talagang mabababaw na may mapapansin at mapapansin na detalye. Pero usually pag ganun, hindi na talaga yan pinapansin kasi parang di naman sila na parte nung... Basta kung sino man yung taong yon, ang sa akin, pag nalalaman ko yon, meron akong doon, parang okay, hanggang dito ka na lang. Kasi ganun ang ginawa mo sa akin. Pero, papakitaan ko sila ng maganda pa rin. Pag alimbawang alam kong, yun yung parang pagpaparealize. Ganon. Nagulat ako kasi usually pag bashers hindi mo kilala, pero on your case kilala mo yung ibang nagsasabi. Sa dami kong kilala, nasi-share nila sa akin, like nachichismis or nababanggit na ito si ganito may sinabi, ganito ganyan. So ako, I'm very happy naman, may mga trusted people naman na sinishare nila sa akin na parang very positive naman yung hindi naman ako naiinis kaya ayun yung na-observe kasi nila. Hindi ko sila masisi kasi hindi nila alam kung sino ako or kung paano ko ito ginagawa. Like itong mga talent na pinaniniwalaan ako kasi kilala na nila ako. Lahat sila na heart to heart ko na. Pero pag yung taong yun na nagsabing yun sa akin ay may masabi ko sa kanila or mag one-on-one kami, explain ko sila yung tamang diskarte at ginagawa ko. Alam ko maiintindihan nila yun. Hindi ko lang masisi na hindi nila naiintindihan. Kasi so that's why ganun sila. At may mga cases naman talaga na you don't have to explain yourself to everyone talaga. Oo, yun talaga ang hirap. Ang hirap talaga. Sa akin lang, bakit hindi na lang tulungan at i-appreciate? Kasi yung bagay na yun ay ginagawa ko din naman para makatulong. Yun lang naman yun True. And of course, one of the next questions na naisip ko din ay, do you see ALM as a long-term business plan? Kasi kung tutuusin, parang ang mga events hindi talaga nawawala ang mga events, especially ngayong post-pandemic. Pero kung tutuusin, hindi lahat may events lagi, parang hindi siya consistent masyado from time to time. So do you see it as a long-term or ano tawag nito? Parang fragmented lang siya na business plan. Ako po, once na pinasok ko to, gusto ko tong i-push na long term talaga as much as possible. Pero yung long term hanggang, alam ko may limit lang din yun kasi syempre,
hanggang kailan lang ba ako malakas? Hanggang kailan lang ba ako kaya pa dito? Doon yung limit ko siguro na ipupush ko to hanggat kaya ko. Pero yung kung sasabihin mong biglang magbabago ang isip ko, hindi ko pa siya naiisip. Alam mo yon, depende sa flow ng mangyayari. Pero as much as possible, dahil nasa new trend na ngayon ako na parang yun yung edad ko ngayon na itong ginagawa ko is papunta doon sa limelight na kailangan kong gawin, itutuloy ko talaga siya. So ako, very positive ako na pag may pinasok ako isang bagay, gusto ko consistent. Parang tindahan lang yan yung business ko. Na before, sabi ko, itong sinasabi lang baka pansamantala lang is tuloy-tuloy siya. So ako lahat ng pinapasok ko, nasa sa akin nakadepende. At depende din sa mga nakakasama ko. Pero ako, basta masaya ako, itutuloy ko siya. Yun lang naman yun. Pero hindi ko iniisip siya. Andun yung part na mag-grow siya sa business para kumita. Pero for now, pagdating kasi sa pera as much as possible, dadating yan eh. Hindi ko muna siya iniisip. Kaya sacrifice lang ng sacrifice. Mga ganong bagay. Kasi usually ang pera ay napapalitan din naman yan sa, lalo na sa ganitong field. At alam ko, itong business na to, hindi lang naman din perang ma-earn ko dito eh. Siyempre, more on management ng people ang pagdano ko dito. And the people na yung natap kong yan, these are the people who will help you all throughout. Pagdating ng time, bababa ka man or tataas. At dahil na-inspire ko sila, alam ko na pangahawakan ko yun, na kahit isa dyan, tutulong sa akin pagdating ng time. Pero yung tipong kahit sa 50 na taong na-inspire mo, kahit nga isa lang ang lumapit sa'yo pag kailangan mo, malaking tulong na yun. Oo, diba? And hindi ko naman yun hindi ko naman yun iniisip na, alam mo yun, na lahat sila tulungan nila ako pagdating ng time. Kasi nasa kanila yun. Yes, true. Kasi pinafeel ko yun sa kanila. At ayokong mansumbat. Ayoko lang magkulang sa kanila. Parang family lang yan, diba? Once you're attached with the person, alam mo yung effort at gagawin mo kasi itong taong ito malaki ang nagawa sa akin. And I'm very proud with that kung itong mga taong ito ay ganun ang nangyari. True. Diba? Alam mo yun, like ako, I'm a member of LGBT. I'm sure na hindi naman ako magkakaroon. Hindi natin masabi kung magkakaanak or family, pero dadating ang time tatanda ako. Anong mangyayari sa akin after? So may mga kinoconsider ako sa lahat ng ginagawa ko na baka lang dito sa mga ginagawa kong ito, there will come a time that one of these people ay tatawamin nila may masala dyan na isa na hindi ako papabayaan. Ibang stage of ng pag-iisip kasi business, ganito ganyan. More on may pansarili personal din, may personal din akong ginagawa for myself. Ganun lang naman yun, di ba? Ang mga tao, pag may mga tao kang nagawa ng malandang bagay, hindi yan makakalimot sa iyo at malaki ang utang na loob niyan sa iyo. And yun yung mga bagay na hindi mo dinidemand pero ma-appreciate mo at hindi mababayaran na parang kang nagpaaral ng bata na nakagraduate tapos hindi mo man ina-expect pero itong taong ito siya yung hihila sa iyo. Yun yung mga bagay na nakikita ko na hindi naiisip ng iba. Parang for a long-term mindset kasi long term kasi yung ganyan eh. Pero may tanong ako na dapat pala hindi na ko na ito natanong kasi di ba marunong ka magbasa ng mga tao, magaling ka tansya ng mga talents. Tanong ko lang, paano mo nalalaman kung ang isang influencer or talent lumalaki na ang ulo? Okay. At paano mo siya pinapaliit kung kailangan? Ako madali ko mapansin sa kilos at galaw. Ganun lang naman. Kilos, galaw, pananalita. Yun lang naman yun eh. Gesture. Ang isang bagay mapapansin mong may pagbabagong katulad niyan kung may mga ginagawa siyang hindi na tama, appropriate, tamang salita, tamang bigkas, tamang galaw, tamang approach. Very small details, mapapansin natin yan. Ano usually ang first sign? Ano yung unang mga sinasalita para napag-uusapan nyo ng core team, lumalaki na ulo nito. Alam mo naman kung humble ang isang tao sa hindi eh. Alam mo kung pabida ang isang tao o hindi.
So, dapat na-assess nila yan. Pero minsan may hindi nila napapansin na gano'n na pala sila. Kasi ako, nababasa ko din talaga. I don't know kung paano ko siya may explain. Pero alam ko kasi sa sarili ko na itong tao, itong talent na ito kapag may ginawa na sumusobra ka na or mali ang ginawa mong yan. May mga ganon. Hindi ko siya madetalye. Kasi ang kasikatan, recognition, yung binabayaran ka dahil sa talent mo, nakakalaki ng ulo talaga pag hindi mo kaya siyang ma-handle eh. Kasi lalo na sa isang business na maraming mga talented na tao na may tendency na maging ganun in the future. So parang kino-call out mo ba sila na parang lumalaki na ata ulo mo? Oo. Kasama yon ng pag-ano ko sa kanila, pag-motivate at pagtuturo. Mga simpleng bagay na nagkukwentuhan lang. Nagbanggit siya ng mga bagay na parang binibida niya. Ina-approach ko yan. Pag nagkakaroon ng heart to heart, doon ko sinasabi. Kasi may tamang approach din eh. Parang ganun. May mga alaga kong minsan pagkasama ko, na-open ko yan. O ito, may ganito kang ginawa. Imaginin mo ito, isipin mo itong gantong approach mo. Kung ibabalik ko sa iyo, anong mararamdaman mo, anong mafe-feel mo. So yung mga ganun, parang technically, iniisa-isa ko siya, hinihimay-himay ko siya para mas maintindihan niya. Ay, okay, sumobra pala ako doon. Like sa galaw, maski sa pag-post, alam mo yun, mafe-feel mo na parang may kakaiba. Parang nadadala na siya, na. May mga ganun talaga. May parang sa captions, may isang sentence lang doon na inaangat mo yung sarili mo ng parang hindi mo man ma-imagine ganun kabongga, pero ako as much as possible, doon nandun ka na, bawasan mo, wag kang ganun, hayaan mong tao ang mag-express ng ganun. Kasi di ba ibang impact pag ibang tao ang nagbibida sa iyo, hindi yung sarili mo. Mas iba talaga. Kaya mas maganda yung ka lang, low key, alam mo yon. May mga ganong bagay. Na sila na yung sasabi na, ang galing mo. Hindi na ikaw yung nagsabing, ay, magaling ako. Usually, mas flattering naman talaga yung ganong. Ibida mo yung sarili mo ng tama at nararapat. True. Kaya ang tinuturo, low-key lang tayo. At for sure, very busy. You're a very busy person, Alvin. Paano ka nakakapagpahinga? How do you manage your day sa dami ng mga nag-reach out sa'yo, dami ng meetings na ina-attendan mo, events? Do you have time na pang sarili mo talaga? Ngayon, nahihirapan talaga ako honestly, pero I'm trying my best na sabi ko, since medyo nagluwag yung schedule ko kasi wala akong work na parang office work na more on events na lang din and business. Pero ganun pa rin eh. Mas lalong naging regular job ko na yung events. As in time to time, every day may events. At kahit sabihin na natin 4 hours, 5 hours lang siya, mapagod siya. So kailangan ko talaga ng pahinga. Pero hindi ko na i-experience talaga yung gusto kong mag one day rest nang walang ginagawa. Minsan kung nasasayang yung oras ko na gusto ko yung rest na yun, isi-set ko pa yun for a meeting, may gagawin pa ako sa online, mga ganon. Ang kinoconsider ko kasing rest talaga is yung na-relax yung mind and body ko, na nakapag-pamper akong ganon talaga. Yung mga ganon. Bihira. Pero yun yung ko, New Year's resolution ko after this kako. May hirap lang sa part ko kasi minsan very breadwinner kasi ako, so that's why kailangan ko talagang tumanggap, gumalaw kasi mayroong mga nagdedepende sa akin. So yun yung mga bagay na kino-consider ko. Kaya parang hirap kasi parang iniisip mo na yung panahon ng pagpapahinga mo ay pwede mo pa sanang ma-convert yun sa... Actually, ginagawa ko yan. Di ba? I have my planner naman. I have my things to do. Bago ako matulog, anong gagawin ko for tomorrow. Minsan may calendar ako, nilagay ko rest day. Pero yung rest day... hindi pa rin nasusunod. Nasisingitan ng mga importante. Okay. Hanggang hindi ko na siya nagagamit. Mahirap na talaga. And one of last question ko, Alvin, is that since ngayon patapos na ang 2022, ano yung mga bagay na natuwa ka na nangyari ngayong taon, and what are your plans for next year dito sa ALM? Siguro yung mga bagay na ikinatuwa ko ngayon is hindi ko naman sinabing blessing in disguise yung nawalan ako ng work, pero time ko na din siya for myself para mas
magkaroon ng plano na focus dun sa ibang bagay na pinagkakaabalahan ko. Kasi may priority ako before which is work. And now, ngayon, mas makakapag-focus ako like sa work, sa ALM, sa hosting, sa event, sa business. Mas nagkakaroon ako ng time. Although medyo na-busy lalo dun kasi madami. Pero yun yung natuwa ako, magkaroon ng focus. Kasi onti lang naman ang gagawin ko dyan talaga pag na-manage ko siya ng maayos. Yun lang. And ako, next year, siguro, yun na yung plano ko. Makapaglaoro ng time for myself and makapag-invest na rin for myself. Parang ganon. Kasi parang you spend your time and energy helping other people, parang naisip mo na, ay, sige, ako naman din muna. Oo. Actually, sinasabi ko yun sa kanila, dinadaan ko na nga lang sa biro. Sabi ko, binibiro ko like, gusto ko magkaroon ng partner. Parang, sabi ko, pag dumating ang partner na to, baka mawalan ako ng time sa inyo kasi focus ko talaga ibibigay ko dito. Kasi, I don't know, may sinasabi ako sa kanila na dito sa mga talent or sa mga friends ko na maswerte kayo kapag hinahanap po kayo, kapag inaasikaso ko kayo, kapag ganito approach ko. Kasi wala akong partner. Kasi kung ano yung gusto kong gawin sa partner, binubuhos ko sa mga taong ito. And I consider them as a partner. So far, kamusta? Is it okay to ask? How's your love life ngayon? May nanliligaw ba sa'yo? May nililigawan ka ba? Tawan naman ako bigla dyan. Actually, wala akong time talaga dyan. Kasi sa dami ng pinagdaan ko before, parang hindi ko na siya priority. Mas nag-focus ako sa career ko tsaka sa family, ganun. Love life, bonus na lang yan pag dumating. Meron naman, pero I don't think na parang, hindi ko nakikitaan na parang, ako kasi nasa stage ako na gusto ko pang long term na. Oo naman. At itong partner na ito, gusto ko, matutulungan niya din ako at maintindihan niya yung gusto kong ginagawa. Kasi partner kami, so help one another dapat. Yung kaya niyang sabayan ang dynamic ng career mo kasi kung tutuusin. Oo, yun. Yung parang tipong ginagawa ko to, katuwang ko siya. Alam mo yun. Ganun. Tulungan kami. For sure may darating yan. So, thank you. Sa mga nakikinig. So, kung meron po nakikinig, baka naman charot. Okay, so with that said, Alvin, thank you so much for this wonderful... Tapos na tayo. Actually, yes. I mean, actually, hindi ko nga siya consider na interview. Parang tayong nag-uusap talaga. Ganda naman talaga. Ganun talaga yung gusto. Actually, na-feel ko yung gusto mangyari. Very chill talk talaga. Ganun talaga ang approach ko sa mga ganitong conversations. Hindi ako nag-aalin lang sumagot. Very normal lang na... No. At ganun naman talaga. Hindi ko nga imagine may microphone sa harap ko parang ganun. Kasi para based from experience kasi some people find it very intimidating kapag interview talaga. Parang kakabahan sila. Tapos magugulat na lang sila during the course of the conversation. Hindi nila na-feel na interview pala siya. Nagiging natural na siya. At ganun talaga ang goal ko sa ganitong style ng content. So again, kung gusto nyo mag-reach out kay Sir Alvin, all the links ng kanilang ng ALM will be linked down below. So please check him out and also check out Chill Talks on different social media platforms. So this is your host, PJ, and I will see you all on the next one. Bye-bye!